Tatlong bagay lang po bibigyan din natin dito sa video na to. Number 1, yung bagong import po ng Ginebra. Number 2, ano posibleng dahilan ng pagkuha kay Bishop, di ba? And number 3, kailan ang pagbaba ng hatol kay Justin Brownlee. Pero ihahabol po natin yung silver play button ng ating munting channel. Abangan nyo po yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Kinumpirma na po ni Coach Tim Cone sa interview ng CNN-PH ang pagpasok ni Tony Bishop sa Barangay Ginebra, kapalit po ni Justin Brownlee. Pero bakit nga ba si Tony Bishop ang kinuha nila? Ano ang posibleng dahilan? Tingnan po natin si Coach Tim Cone sa kanyang interview sa CNN-PH na nakareport po yan kay John Mark Garcia ng Spin.ph. Naghanap kami ng ibang import. Ipapasok namin si Tony Bishop, ang ex-Meralco import na nakalaban namin sa finals ilang taon na nakalilipas. Siya yung player na nagpahirap sa amin. Napaka-versatile at level-headed siya. Siya kaagad yung unang player na pumasok sa isip namin. Doon po tayo sa revelation ni Coach Tim Cone na si Tony Bishop ang nagpahirap sa kanila sa bakbakan po naganap sa pagitan po ng Ginebra at Meralco noong 2021 Governor's Cup. Nakalaunan, kinuha din po ng Barangay Ginebra ang kampyonato. Isa lang po dating sa atin nun. Matikas po si Bishop kasi ayon na rin po kay Coach Tim Cone, pinahirapan po sila. So, isa yan sa mga posibleng dahilan kung bakit niya ito ipapasok ngayon sa Barangay Ginebra kapalit po ni Justin Brownlee. Subok na po yung tika, sabi nga po nila, di ba? Kasi kung kukuha ka rin lang naman ng import, dapat yung tried and tested na para walang aberya. At yun po si Tony Bishop sa paningin mismo ni Coach Tim Cone. Kung final na pagpasok ni Tony Bishop sa Ginebra, kailan siya darating dito sa Pilipinas para samahan ng Gene Kings sa pagpasok ng 48th season ng PBA? Ito po si Coach Tim Cone sa interview ng CNN Philippines na inireport ni John Mark Garcia sa Spin. Maswerte kami kasi handa na siyang pumunta sa Mexico bilang import at nakuha namin siya sa tamang oras. Sa tingin ko, darating siya bukas ng umaga o hapon at magsasanay kami sa Lunes. Eto na naman ang swerte ng Ginebra, di ba? Kung matatandaan po natin si Brownlee, hindi dapat siya magtatagal bilang import. Pero nagtagal po siya hanggang ngayon, andito pa, di ba? Ngayon naman si Bishop, patungo na ng Mexico. So, ganun kaswerte ang Gene Kings, ha? Doon sa pagdating po niya, ayon na rin kay Coach Tim Cone, bukas or maybe ngayon, kasi kahapon po ginawa yung interview dito sa CNN Philippines. So, ano pa masasabi natin? Di good luck na lang talaga sa kampanya nila dito sa pagpasok po ng 48th season ng PBA kung saan sila po ang magdedepensa ng corona. Kung nakatakdang dumating si Tony Bishop sa Pilipinas para sa Ginebra, kailan naman ang paglabas ng hatol kay Justin Brownlee? Meron na pang petsa. Ito po si Coach Tim Cone sa CNN Philippines na inireport po ni John Mark Garcia sa Spin. Hindi ko alam kung sigurado pero narinig ko na maaaring may decision sa Martes or Miyerkules sa susunod na linggo pero hindi ako halos 100% na sigurado tungkol po dyan. Tandaan po natin Martes or Miyerkules ayon po kay Coach Tim Cone pero hindi nga po siya sigurado, base po yan siguro doon sa mga narinig po niya. Pwedeng mas maaga po dyan or pwedeng mas matagal pa dyan sa petsang binanggit niya, di ba? So hintay-hintay na lang po tayo at kung tatanungin natin kung ilang buwan or taon ang pwedeng hatol, wala pa rin po siguradong alam ang sino man tungkol dyan. Depende na lang po yan sa ibababang hatol ng pamunuan para kay Brownlee. Ngayong Martes nga po yan or Miyerkules, ayon po kay Coach Tim Cone, hindi pa rin sigurado yan pero abangan po natin. Sana lang mas mababa para everybody happy, di ba? So, yun po yung report na nakala po natin patungkol sa kaso ni Justin Brownlee at pagpasok ng Tony Bishop dito sa Barangay Ginebra. At dito naman po tayo sa silver play button. Unang-una, salamat po sa lahat na nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa ating munting channel. Dahil po sa inyo, eto po, silver play button na po tayo. Utang ko po ito sa inyong lahat na dumadaan at nagtitiwala sa ating munting kakayahan. Dahil sa tiwalang yan, umasa po kayo na pagbubutihin pa po natin ang paglalabas ng makabuluhang talakayan tungkol po sa basketball. Wala po akong masabi sa suportang ibinigay nyo sa ating munting channel at patuloy nyo pa rin ibinibigay. Siguro sa ibang panahon, sa ibang pagkakataon, makakabawi rin po ang inyong lingkod sa inyo. Again, maraming salamat sa tiwalang ibinigay po ninyo. Hindi po ito magiging posible kung wala kayong lahat. So guys, para sa ating lahat po to, maraming salamat. Kung ano man ang opinion po ninyo, pag-usapan po natin yan sa baba.